Guess who decided to show up today? Yes, 유튜브 하세요? lambot. 사람들! 이렇게 What happened, Bella? Wow, walang lasa. Morning! Guess who decided to show up today and start the 75 hard rules? It's me! Time check, it's around 7:46. I'm starting my healthy lifestyle routine. Narealize ko, wala talaga akong routine and nagpo-form siya ng bad habits na kung kailan lang ako magising and wala akong exercise. Change of area tayo, wait lang. This is a popular strip of flowers. Ang dami nagpapapicture dito. Ganda! So, ayun nga. Sabi ko, maybe I should really start i-condition yung mind ko na dito na talaga ako nakatira. Kasi for the longest time, para akong turista. Parang I'm just going with the flow. So, sabi ko, parang may mali. So, I started my 75 hard rules. Honestly, hindi naman siya hard. Okay, so this is my 75 hard rules. Wait, screenshot ko na lang siya. So, I decided to do 1 hour, 7 a.m. walks kasi napansin ko, may mga times na nagpupuyat ako tapos hindi ako gigising ng maaga. Gusto ko talaga maging morning person. Parang feeling ko, ang taas ng happy hormones ko kapag morning person ako. Nagising ako ng maaga, ang dami ko nagawa. And then, of course, finally, learn 5 new Korean words. Kasi syempre, naisip ko, hindi ko talaga ilalet go si Korea. Parang, I really like living here. I think, I found my soulmate. So, kailangan ko mag-aral ng Korean talaga. Pero, may mga ako mag-aral. Like, mag-aaral ako, may books ako, meron akong mga app, pero aral lang. Walang consistency na dapat ganto. So, I decided I need to learn 5 new Korean words per day. Si Jun nga 10 new Korean words eh. Ako 5 lang kasi meron pa ako ibang gagawin. And also, I started reading again. Who is she? Nakalagay dito 1 chapter of a book every day kasi may mga times na mag-edit ako, may work ako, punta akong office or punta ako somewhere. So, ayoko mag-commit. Pero napansin ko, kaya ko mga 200 pages a day. So, lalo na siguro kapag exciting yung book. Next, 1,200 calories per day. Pero sabi nila, based sa BMI ko, sabi ni Jun, 1,400 calories daw ako max. Pero niisip ko, 1,200 at least dapat. Para bawasan ko rin yung sweets ko. Sobrang hilig ko sa sugar. Okay, and last 2, change of background kasi may mga dumadaan na. And last 2 on my list is journal entry every day, which is ginagawa ko na ever since the start of the year. So, mabilis na lang siya for me. Change of angle na naman. And last, skincare time every night. Kasi super lagi akong tamad mag-skincare tuwing gabi. Nakakalimutan ko siya. Or di kaya tatama rin ako, so hihiga na ako, ganun. So, ayoko, kasi sayang yung skincare. And ang dami ko pang gustong matry na skincare dito. So, gusto ko maubos and magamit siya and makita yung results. So, anyway, that's it for my 75 rules. And gusto ko actually to dagdagan. Sabi naman nila, pwede kang magdagdag along the way, pero I'm thinking of editing 1 short form video for TikTok, IG, or Facebook. Actually, add na natin siya today. So anyway, hindi pa tayo tapos sa Strava kasi sabi ko, hinto muna ako to talk. Anyway, let's go. 먼지투성이 hands are trembling right now deep blue water sea afraid of jumping in right now 한 발을 내밀었어 걱정이 많이 있어 no, but I'm where I need to be Mali ako eh. Onje, Wesa, kaya. First word is onje. And the second is Wesa. Wesa is office, onje is when. So, kung magtatanong ako, when ka pupunta sa office, onje, Wesa, kayo. Paano ko sasagutin yun? 2 words pa lang naman. Simple sentence. Dapat magamit natin sa simple sentence. Chonon is chonon ako, di ba? So, chonon, Wesa,
Kayo. So, ako ay pupunta sa office. Hanggang dun muna ako, guys. Pala na share yung weather. Weather is around 18 degrees and it's already summer, sabi nila. So, minsan na-weird out ako na sobrang ginaw. Actually, suot ko parang pwede pa ako mag-jacket kasi medyo maginaw. But sobrang presko. We're heading back home. Kaja, na-realize ko, guys, hindi kami... Ako lang pala, I'll speak for myself. Hindi siguro ako pang running or jogging. Walking lang. Running kapag gusto mo yan, for heart, endurance, ganon. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko nagra-running. So, saludo ako sa mga nasa running era. Nakikita ko nga social media. Grabe yung running community. Yay! Haha! We have a delivery. Back home. Stop na natin sa Strava. Medyo hindi 1 hour yung walk natin. 1 hour 40 kasi nag-vlog pa ako. Yan, this is me. 5,366 steps. 3.82 km. And, gonna read this already in chapter 12. It's 9 a.m. Meron tayong very, very special agenda today na super excited ako. Kasi kailan mo nakuha yung reservation, babe? Last month pa yun? Magre-ready lang ako. Time check. It's 10:27. And we got a reservation today at 11 a.m. sa isa sa mga pinaka-favorite kong chef sa Culinary Class Wars. I've always wanted to try yung mga restaurant ng mga chef, pero it turns out, mahirap pala magkaroon ng reservation. So, a month ago, June was able to get a table sa isa sa mga favorite namin na chef. And we're going today. Minove ko lang kasi may tao. Pero anyway, I'm so excited. Sana ma-meet natin siya today kasi sabi nila dun daw talaga siya lagi and nagpapa-photo siya. So, yun. Let's go! I'm so excited! So, anyway, andyan na yung train. Let's go. Ayun na siya. Tara! Let's go. Babe, tara! Yeah, okay. Let me know your size. This is the menu. Ikaw muna, tol. Ganda ng restaurant. Of course, we need to try the famous Dongpo pork. Wow. One fried eggplant, And then 1 fried rice. fried rice. Finish order? Okay, thank you. So excited. We're here in... Oh my God, parang ang sasarap ng mga lumalabas. Siya talaga nagluto nito. We're here in Doriang. She's chef, self-made. Sobrang saya ko. Sobrang gutom ko na din. Excited ako matikman ang famous Dongpo pork. Let's go. This is it. This is it. Lambot. Grabe. Ang lambot niya, guys. Hindi kinakain ng chopsticks. Sarap. Di ba siya lalabas? Di ba sarap? Apa? Entah. Guys, andun siya. Pa-picture ka, tapos pa-picture ako. Kinukuha niya yung phone. Wow! 안녕하세요. 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 유튜브 아들? 네. 정말 감사합니다. 맛있게 드시고요. Thank you. 행복하세요. Lumalabas siya.
Chef Lim Tae Hoon. Yung restaurant niya. Nag-film pala ako ng TikTok, guys. Watch niyo yung ating review. Ang ganda actually dito sa area. Kung nanonood kayo ng vlogs ko before, nilakaran ko to. Tapos sabi ko, ang haba ng pila sa restaurant niya. Tapos sabi ni Justin Hangguk sa akin na Culinary Class Wars na restaurant yun. Pero hindi ko pa natatapos yung series. So itong street na to, pag diniretso nyo hanggang dulo, ito yung napakagandang yellow street. Yung puro ginkgo trees. Kapag autumn, puro yellow yung trees. Over there. Green lang siya now. Just walking quickly before heading back. So nice. What a day. What an experience. Para na rin talaga ako nakakita ng artista. So this is the popular street na nung autumn pinuntahan natin. Tada! Or hindi, dalawa lang. Sa'yo. This is a mini park sa gilid ng Gyeongbokgung Palace. That's Gyeongbokgung Palace. Babe, please, isa lang. What happened, Bella? Babe, sabihin mo isa lang. Please. Hello. Almost done. Time check, it's 9:19 a.m. Almost ready to leave. Final touch. Just this one. Favorite. Wait, watch. Watch of the day. And also Mommy Heidi's bracelet na naiwan niya dito. So, ako ang gumagamit. Sana hindi niya na to maalala para akin na lang. Hindi ko makabit. This is one of the days of May na I'm so looking forward. This event is very popular among locals and tourists. And medyo mahirap kumuha ng ticket. So, sobrang thankful that I got the ticket. Thanks to Dalba. Ito yung ginagawa ko kasi maluwag siya sa akin actually. Oh, yeah. Today we're heading to Noodle Island. Kung nanonood kayo, yung announcement video ko, I filmed it there. Turns out, Olive Young rented the whole island for the Olive Young Festa this year. This is Noodle Island. And super sikat pala niyang event among locals, tourists, and everyone else. To the point na laging nagsusold out yung tickets agad. Very, very thankful and grateful to Dalba for giving me some tickets. So, makakapunta tayo today. So, para siyang mga booth ng iba't ibang brands and you get a lot of freebies, ganyan. You'll join some games. There's a lot of giveaways and everything else. So, sobrang excited ko. Today, today's outfit is just a simple dress. Ta-da! This one I got from H&M from, I think, 2 years ago. So, this is just the outfit. Bag of the day. So, tara, let's go. Kaja, kayo, tara. Nakaka-excite, guys. Ang daming tao. Sobrang laki. They rented the whole island. And of course, first in my agenda is the Dalba booth. Wow! Overwhelmed. Lining up for Dalba. There's a long line. Pick anything? Yeah, pick one please. Okay, this is Smile Sun Cream. 진짜? Wow! I did not expect that. This race hero! So cute!
this is what we got. Ang saya, grabe! You can also try their products here. This is my favorite, the Dalba First Spray Serum. Guys, fun fact, this mist actually ranked #1 in Olive Young during the year-end season. This is not only the most popular mist in Korea, it's also one of the best skincare products here. So super duper well-deserved ng award. I love retouching and spraying it randomly during the day. So I usually bring the small one in my bag. This is their small one. Ganito yung size. Yeah. They also give it away here. Actually guys, interesado din ako sa sunscreen nila. They have a lot of variants. This one, they have tone up green correcting, tone up pink correcting. Feeling ko maganda because I heard Cristel really likes this. This one is their purple correcting. Excited ako i-try ito. Let's try. I really like Dalba's boot. It's super luxurious and elegant. Really screams like the brand. Wow, ganda! Super dami na nilang products. Actually guys, even their hair perfume is nice. I tried it kanina, this one. Super nice as well. So, good job Dalba. We're lining up for Hera. There's so many shades. This one is the popular color. 자, 몇 등? 3등! Thank you. 챙겨가시면 돼요. 수고하셨나요? 오른쪽으로 이동하시게요. 몇 등이시죠? Wow, the popular makeup brands. We're lining up for Vanilla Co. Grabe, sobrang worth it nito kung makakakuha kayo ng ticket. Ang saya kasi all you have to do is follow the store, usually in their Kakao or accounts nila. Tapos there's a game, pero sobrang bait kasi binibigay lang din talaga nila. Kahit hindi mo matapos yung game, they will still give the prize. Ang dami ko nang nakuha. Thank you. Thank you. 감사합니다. First, just flip it in 5 seconds. Ready? Okay. 5, 4, This one? 3. Yeah. Ring number 1, 6. What? Wow, thank you. Oh my god, guys, we got 2 from Roman. Also got these brushes from the game. The popular acne patch. So big. Someone's enjoying supplements. Oh, let's go. 맞는 곳에 도장을 찍어주시면 성공이십니다. I copy. 네, 맞습니다. 5 seconds, 5 hits to here. Let's go. Okay, success. Take one hit. Press the middle is easy to open. Okay, just close it back. And this is our Coleologist new item. No taste, no flavor powder. And if you use it for food, it does not change the food taste, but it makes the calorie low and give the cutting effect. So you can eat the delicious food with the low calorie. Okay? Here you are. Thank you. 그리고 Thank you, thank you. 감사합니다.
skincare. Sobrang daming freebies. This is totally worth it. Wow! Ito nila. Minsan, pag tinitingnan ko yung mga bahay, sarap gumastos para sa bahay. Pero pag naiisip mo ngayon, laki ng kinakain, no? Bakit wala kang appetite? Oo. Gabi, hindi na naman kakain. Ang sweet mo naman. Ayaw na kumain. Kasi, kakain na ako yun, no? Hospital food. Bawal tanongin sa counter magkano na yung ongoing bill. Doon pa lang tayo maggugulatan. Bukas uwi na ako. Sana. Gusto ko na umuwi. Kaya mo ito. Yay! Anong box mo, babe? Okay, porridge. Okay, sabaw. Kakalungkot. Yung soy sauce. At least may toyo. Kalit ka? Hindi. Finally, kumain na siya kasi pwede na akong kumain. Sarap. Gusto pang gutumin yung sarili. Sarap na rin. Happy ka dyan? So, binilan ako ni Jun ng porridge kanina. Kasi yun daw yung pwede kong kainin. Kaso, no daw yun. Hindi daw pwede sa akin. Kung ano lang daw yung ibibigay nila, yun lang daw yung kakainin ko. Sarap! Ito ba yung tinatawag na seaweed soup? Para doon sa mga may sakit? Sarap! Dapat yung dry kumain kaya anti umakasi. Konti umakase tayo. Wow! Walang lasa. Hindi pa nawala yan. Na-appreciate mo na yung walang lasa minsan. What was? Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to Quick pick up operation story time and magbabacktrack na lang ko ng mga pictures and videos. Sobrang dami kong lessons na baon from this experience na feeling ko interesting siya. And I feel like number 2, ang dami kong happy memories more than regrets or parang dapat kasi ganito ako, dapat kasi ganyan ako or more than sad ako. At the same time, para na naman akong nabunutan ng isa pang tinik tapos para na naman akong na-rebirth. Basta I'm growing and I'm really happy sa mga na-experience ko so far. Sabi niya, ang weird mo, na-operan ka, masaya ka. Hindi, basta, let's go. Ito na yung story. Medyo mga 1 to 2 weeks ko nang iniinda yung sakit. Hindi lang ako makaporma ng check-up kasi guys, sobrang dami. Sunod-sunod yung work. Basta sobrang daming ganap na hindi ko siya pwedeng i-let go. Honestly, I wouldn't have it any other way. Alam ko na parang unahin mo yung health mo kasi if hindi ako healthy, hindi ko ma-experience or hindi ko magagawa yung mga dapat kong magawa. Gets ko naman yun. Pero at that moment in time, it's just a once in a lifetime opportunity. Actually, medyo mas sumasakit na talaga siya since like mga May 14, mga ganun, May 14, May 15, parang nararamdaman ko na may masakit. Pero kaya, tolerable siya, and nakakalakad ako, nakakagawa ko ng bagay. So parang sinushrug off ko siya. And then, around May 16, that was my flight to Taiwan kasi work trip ko yun, guys. Nagising ako na sobrang namimilipit ako sa sakit. Tiniis ko siya ng mga 1 hour hanggang sa ginising ko si Jun kasi sabi ko parang sobrang sakit. Pakuha naman ako ng gato, ganyan-ganyan ang gagawin ko. Flight ko yun. Honestly, kung ako papipiliin, hindi ako lilipad. Pero, syempre, that's a prior engagement. I have 3 brands that I'm working with and it's a shoot na parang planchado na nandun na. So parang okay, kailangan ko ito ilaban. So nag-painkillers ako and it worked just a bit pero ramdam ko pa rin yung sakit pero I'm good. Fast forward to I'm in Taiwan, I'm day na yun, May 17, it's my birthday. It's the shoot day so mga 6 a.m. gising na kasi 8 a.m. yata mag-start yung shoot. Hanggang gabi yung shoot talaga. So whole day talaga yung shoot. Guys, ganito ako nag-makeup. Pakita ko sa inyo.
Ganyan ako ng makeup, mag-skincare. After that, I went home in Korea, tas ang dami ko ng schedule, so parang wala pa talagang time. I got the free time pa nung, ano ba to? May 23 to. So, May 22. Sabi ko, magpunta lang ako sa isang parang small na clinic. Parang yung mga Healthway, they did a series of tests, and then eto na! I went there around 10 a.m. I just walked, pero naramdaman ko na medyo masakit siya. Parang siyang yung sakit nung flight day ko. Hindi na talaga ako masyadong okay nun. So, when I was doing a procedure with the doctor and the nurse and the interpreter, wow, may interpreter sila, which is nakakatawa. Bigla na yung doctor na pa-move siya sa parang upuan niya, na pag-ganon siya. Patras siya, sabi niya, Korean words, dangerous, Korean words again. Call immediately, parang call a big hospital. So sabi nila, I need to be transferred to a big hospital, it's an emergency, and I think I need to do a surgery. So parang, ano ba nangyayari? Gusto ko lang ito matapos, ganyan. So anyway, fast forward, I went to a bigger hospital, 12:41 p.m. I was in the emergency area of the hospital. Pero nung chinek nila yung vital signs ko, sabi nila, your vital signs are okay. You need to go to another hospital. We can't accommodate you. Kasi nga daw, doctor strike pala. So, wala talagang mag-accommodate sa akin. Change hospital daw ako. So, ang nangyari, si Jun, tumawag na lang siya sa 119, which is the emergency hotline here. Ako nga, libre ba yan? Kasi parang may experience ako before na may bayad na, ang mahal ng bayad sa mga emergency na mga ambulances. Parang, hoy! Alam mo naman na yung bank ko, ito lang, ganyan. Parang libre naman daw. Wala nang paki si Jun na time sa akin, oh my god, kailangan emergency to. So, tumawag siya sa 119 and sabi niya, this is an emergency, blah, 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 but there's a doctor strike, they can't accommodate us, we're here in Yonsei. Nagpunta dun yung 119, chinek ako and all, tapos nagets naman nila. At this point, sobrang amazed ko and I feel like I'm well taken care of. Like, I feel the love. I feel the love and concern ng mga citizens. Kasi parang grabe yung sense of urgency, grabe din yung concern. Kasi imagine mo a clinic calling a hospital that is an emergency. Sobrang grabe appreciation ko kasi grabe yung concern nilang lahat. Parang never ko yung na-experience ever before, kahit na nagkaroon ako ng maraming emergencies with my family, like yung lolo ko, yung lola ko, yung tita ko, yung mga na-emergency. Parang hindi ganun ka-emergency. Ito parang emergency siya. Gets nyo ba ako? Sana nagigets nyo ako. That time, parang nakakatuwa kasi kapag foreigner ka, they have an interpreter na sasama dun sa ambulance. So, I had an interpreter with me. So, nag-i-English siya, tapos tinatanong niya ako, anong okay ba ako, ganito, ganyan. Nandun ako sa loob ng ambulance, chinek yung mga vital sign ko. Parang every 5 minutes may mga nakakonect na sa akin. Tapos parang ang linis-linis ng ambulance ha, parang pwede ako dun na tumira. Sobrang linis, sobrang ganda. Ito yung itsura ng ambulance, guys. Pwede mag-video, na-search ko naman, pero sobrang hiya ako kasi pag nag-video ako, guys, tutunog yung phone ko. So, ang ginawa ko, nag-screen record ako instead. So, this is the video footage of that. Tatlo yung nandun na nag-responders and sobrang loving, sobrang caring nila. Since doctor strike, mahirap makahanap ng hospital na tatanggap sa akin, lalo na emergency to surgery siya. So, they were really trying their best to call hospitals. So, ang ginawa naman ni Jun is chinat niya yung clinic. Sinabi niya na yung binigay niyong hospital, hindi kami tinanggap. So, yung clinic na yun, tumawag din sa iba't ibang hospital. So, hanggang nagkaroon na ako ng hospital. So, in short, grabe yung help, diba? Imagine nyo, trabaho pa ba nila yun? I don't think so. Or, hindi lang ako sanay sa gantong care. Parang feeling ko blessing in disguise because I think if I was admitted to that bigger hospital, feeling ko mahal talaga siya kasi super ganda. And that time, guys, kabado ako kasi I didn't have any insurance yet. So, it turns out, may health insurance here. Magagamit ko siya kapag naka 6 months na ako dito sa Korea. Well, yes, naka 7 months na tayo in general, pero yung count ng days ko, kasi lumalabas ako ng bansa, di ba, nag-Taiwan, nag-Japan, nag-Europe ako, parang hindi pa pasok sa 6 months. So, in short, babayaran ko lahat ng hospital fees, walang discount at all. And doon ako kabado kasi I only have enough. Number 2, the lesson is, of course, emergency fund. Dapat laging meron kasi you'll never know anong mangyayari sa inyo. Huwag niyo akong tularan. It looks like I am doing well, which is I am really doing well and I'm happy. But, of course, hindi pa stable yung life here in Korea. And mahirap naman buhatin yung life ko sa Pilipinas papunta dito kasi it's a totally different thing. Basta, feeling ko magigets nyo naman yan sa lahat ng nag-move, hindi agad nakaka-settle down. So, kabado na ako sa bill kasi baka umabot siya ng sobrang laki to the point na hindi ko siya kayang bayaran. Honestly. Doon lang tayo sa honest tayo. Sabi ko, oh my god, buti na lang very small hospital, very cozy, and parang feeling ko afford ko na to this time. Kasi nung sinesearch namin, guys, sa internet, it looks like mga 12 million won, mga ganun yung value nung gagawin. Tapos yung credit card ko dito, guys, ano lang, basta
pang grocery lang, ganun. And 1:14, I was in the ambulance on the way na. And then, 4:53 p.m., I am done with the operation. The moment na dumating ako sa hospital, kinater kami agad. No? And then, yung interpreter from the 119, sinabi niya yung nangyari. And sobrang kind niya. It's not his job. Alam ko na dapat pupunta na ulit siya sa next niyang station. Pero ang ginawa niya is sinagutan niya lahat ng papers kasi it's in Korean. So, nang medyo nakasettle na, doon na siya umalis. Sobrang bilis ng pangyayari, guys. Kinuhanan ulit ako ng dugo, kinuhanan ako ng x-ray, kinuhanan ako ng urine test and all that. Kung ano-ano pang test, ultrasound, whatever sound. Sobrang bilis. Parang nangyari siya in just 30 minutes or in just an hour, lahat tapos na. After nung mga series of tests na yun, guys, umakyat lang kami sa taas. And nagulat ako na operation time na. Nagulat ako na, ay, besh, operahan na pala ako. Parang hindi pa ako nagbabay sa jowa ko. Like, Doc, pahag naman sa jowa ko. Diba? Sana sinabi mo na operahan na ako. 4:53 p.m., nagising na ako. Tapos sabi ko, parang nag-chills ako. Sobrang ginaw, tapos sobrang sakit. It turns out, wala pa pala akong pain reliever. Kasi parang literal nakakalabas ko lang pala ng operation. Tapos dilat na ako. Feeling ko talagang healthy ko. Pero that time, sobrang blurred ng paningin ko. So, ito po yung nakakatawang nangyari. Pinapakalma ako ni Jun. Sabi niya, minor lang daw to. Hindi siya malalang operation, babe. Tapos, maliit lang talaga. Maliit lang. Ginaganyan niya ako. I was scammed, guys. Kaya ako na-feel na minor siya. Kasi, maliit yung hospital. Tapos, naalala ko si Mommy Heidi before na operahan siya. Tapos, sa small hospital lang din. Tapos, sabi niya, maliit lang. Ganyan-ganyan. Dito lang ako. Okay. So, na-feel ko na kapag minor operation or parang ganyan, parang nandun lang kami sa kwarto. Tapos, mga kakalikot-kalikutin lang. Tapos, tatanggalin lang. Finish na. Ang nangyari, pagpasok ko, guys, dun sa operation room. Sobrang nanlumo ako. Like, umiyak na talaga ako, guys. Parang yung nakikita nyo sa mga K-drama na operating room na sobrang laki. Sobrang laki ng ilaw. Tapos may malaking TV on the side. Tapos nandito sa side na to, nandun yung x-ray ko. Tapos nandito sa side na to, ang daming something. Ang daming nurse na nandun. Tapos nagsiset up sila ng mga tinatakip-takip. Natakpan-takpan na yung mga something-something na mga color blue. So parang, ito na to. Hihiwain na ba nila ako nang gising ako? So, sabi ng doctor sa akin, kanya na yung sleep. Sleep daw ako, matulog. I'm not sleepy. Papakita nyo sa akin to, tapos sasabihin nyo sa akin, sleep ako. Na kanina mo pa sinabi, para natulog ako, tapos tsaka nyo ako pinasok dito. Ganun yung utak ko. So, parang, grabe, sobrang crybaby ko nun. Doc, please, mamaya na. I'm not sleepy. I can't sleep. Please, I don't want to sleep. I'm sleepy. This was never in my bingo card for 2025. May mga times na sobrang takot ko kasi sa medical na isip ko, may experience ko kaya ma-operahan. Sana hindi ko ma-experience ever ma-operahan kasi takot talaga ako and feeling ko magwawala ako to the point na hindi na lang ako magpapa-opera. Ganun akong person talaga. Pero sa sobrang bilis dito, wala akong nagawa. Parang hindi pa nakakaabot sa brain cells ko, nagawa na nila. Kaya doon lang nag-sink in sa akin lahat nung nasa operating room na ako. Kasi yung akala mong in-x-ray ka pa lang, biglang operating room na. And doon ako humagulgol na parang ano bang mangyayari. Tapos ano ba, ganyan-ganyan. Next, lahat sila kinakonsol lang ako. Okay lang. Tapos there's this anesthesiologist na sabi niya, I will put a drug na parang hindi ko mararamdaman yung operation. So sabi ko, no, I'm not sleepy, I can't sleep. Tapos sabi niya, count 1, 2, 3, ilalagay na daw nila yung anesthesia siguro. Painless daw yon kasi ganyan, blah, 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 blah. Tapos yung doctor lagi na siya, kansya na. Parang nakakalma ako kasi sinasabi rin ni Jun na itong procedure na to, hindi naman daw talaga siya masakit. So parang, wala akong choice. Dito na ako, paano pa ako wawala? The last thing that I remembered was, kausap ko si Doc, sabi ko, I'm not sleepy, I don't wanna go to the operation na gising ako and all. Tapos nakikita kong sineset upan nila ako dito ng mga harang-harang. In the end, I feel scammed. De joke lang. I'm really happy. Pero yung feeling ko, guys, is nagising na lang ako ng 4:53 p.m. na. Ayan, nagising ako 4:53 p.m. Tapos sabi ko, tapos na sobrang blurred ng paningin ko. Nandun ako sa kwarto. Tapos nandun na si Jun. Sabi ko, naparahan na ako. Tapos sabi ko, tapos na. Tapos, doon na nag-sink in sa akin. Ang sakit! Ang sakit! Tapos nanginginig na ako. Sabi mo, ginaw. Tapos binalot nila ako. Tapos inilagay na ako painkillers. And then, the rest is history. I'm finally, officially operated. So, ayun yung nangyari. Grabe, pag iniisip ko siya, natatawa ako. Kasi, isipin nyo kayo yung doktor, ha? Pinapatulong niya ako, sleep. No, I'm not sleepy. I'm not sleepy. I don't want to sleep. I can't sleep. I don't want this operation. Tapos sabi ko, will it hurt? I'm so scared. Ganyan ako. And then, bigla na lang siguro akong, I'm so scared. I'm not sleepy. Isipin niyo yun? Kasi wala akong maalala eh. The last thing na naalala ko is, I'm not sleepy. Tapos biglang,
Paggising ko, tapos na. So, wala lang. Parang ang funny lang nun ko ako yung doctor. Hindi ko matatawa ako. Anyway, it was such a fun memory instead na maging sad memory siya sa akin. Right now, as I'm speaking, parang sobrang saya ko. I feeling ko, nabawasan yung takot ko sa doctors, nabawasan yung stress ko sa hospital. Parang mas confident na ako ngayon na parang, sige, kunin mo ako dugo. Uy, joke, hindi ko sure. Siguro happy ako dun sa experience kasi ang bilis nangyari nung lahat. Bago siya maging stressful o bago ka mag-overthink, tapos na nila yung mga gagawin. Which, hopefully sana ganun lagi. Eto, hindi ko pa pala nakwento guys. Sobra grabe yung gutom ko. Na parang gusto ko nang magmaktal. Last kain ko was nung gabi pa. Around mga 11:30 to 12. Tapos melon guys. Melon yung dinner ko. Nung time na yon, sabi ni Jun, kain tayo. Pa-check up ka muna. Sipin nyo, ang sakit na nga nung nangyayari sa akin. Ang sakit pa nung tiyan ko sa gutom. Kaya tanong ako ng ambulance person. Sabi niya, are you okay? How do you feel? Ganyan, rate from 1 to 10. Sabi ko, I'm so hungry. I need to eat. Sabi ko. Sabi niya na, no, you can't. I think you'll be having a surgery soon, so you can't eat anything. Sobrang sad ko na talaga. So, kung hindi ako kumain, guys, hindi rin kumain si Jun. Which is nakaka-bad trip kasi siya yung iniisip ko kasi feeling ko gutom na siya. And bago ako ma-operahan, yun nga, sabi ko, ay, pupunta na palang operating room. Sabi ko, can I just hug my person right there? Say, bye-bye, ganyan. Tapos lumabas ulit kami ng parang gano'n. Shhh! Alam niyo yung mga nasa movie na, shhh! Ganon. Sorry. Tapos nagbabay ako yun. Tapos sabi ko, opera na pala ako, ganyan. Sabi ko, kumain ka, ganyan, mauna ka na. Tapos it turns out, hindi siya kumain, guys. Alam nyo, tapos na yung operation, hindi pa rin siya kumain. Yung last message niya kasi sa akin is, sabay na daw kami kumain. After ng operation, kain kami together. Pero after pala ng operation, hindi pala ako pwede kumain. Not unless mag-gas out ako, tsaka maka-wheels na ako, guys. So, it took me a day din talaga. Honestly, guys, kung wala akong work na iniisip, I would have stayed in the hospital more. Like, hindi ko ipipilit na maglakad agad kasi medyo masakit and bothering siya. But because ang dami kong gagawin for the week and parang mas priority ko and mas happy ako feeling ko working, the next day, tinry ko na talaga agad maglakad. Kasi napanood ko sa K-drama. Ayan, kaka-K-drama mo yan. Diba? Yung na-operahan siya. Na hindi siya makakalabas ng hospital kung hindi siya makakagas out. And nakagas out si Chon Song-hee kasi naglakad sila ng sobrang haba, diba, dun sa hospital. So that's what I did. I walked and walked and walked until I was able to gas out. And parang sobrang tuyo na rin kasi nung bibig ko, guys. Na sobrang sakit na nalalamunan ko. Kasi bawal ako uminom ng water. Sabi ko, kahit water, bawal. Grabe naman. I know na may IV naman. Parang may IV naman na nakadikit sa akin. Pero iba pa rin yung tubig tas pagkain. So, tagang minamadali ko rin yung sarili ko na mag-gas out. Dapat